Virgo, kumusta? Maligayang pagdating sa channel. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya ngayon. Pangkalahatan lang ito, kaya kunin ang tumutugma sa iyong sitwasyon at hayaan na ang mga hindi akma sa iyo. Huwag kalimutang tingnan ang iyong moon sign at ascendant dahil may higit pa itong ipinapakita. Isimulan ko ang iyong pagbabasa, Virgo, gamit ang isang mensahe mula sa magandang orakulo ng liwanag at dilim na ito upang matanggap ang hudyat, upang matanggap ang mensahe ng iyong mga gabay, upang makita kung ano ang kailangan mo, kung anong uri ng patnubay ang kailangan mo. Bueno, ito ay isang baraha na ibinabahagi ng Scorpio, ang kamatayan at ang dalaga. Alam mo na ang barahang ito ay nagsasabi sa atin na ito ay isang sandali na partikular para sa iyo na isaalang-alang ang pagsisimulang gumawa ng aksyon tungkol sa mga desisyon na sa paanuman ay pinamamahalaan mo na, maging para sa mga bagay o para sa mga tao, hindi ba? Na hindi nagbibigay ng benepisyo. At ang ginagawa mo literal ay ang pagtaya sa transformasyon, sa inobasyon at sa pagbabago. Di ibig sabihin gagawin mo ito ng biglaan. Matagal mo itong iniisip at pinoproseso. At kahit sa marami sa mga kaso, nagbigay ka na ng sapat na mga pagkakataon para magbago ito, ngunit walang magandang balik mula sa kabilang panig. Kaya isinasaalang-alang mo ang pagsisimulang maghanap ng kaayusan o balanse na iyon upang buksan ang iyong sarili sa kung ano ang maaring maging, gaya ng sinasabi sa atin ng barahang ito, maaring maging dominasyon ng iyong sitwasyon. Kaya bueno, dinodominahan ko ang realidad na ito sa sandaling ito at kaya kong putulin ang hindi nagsisilbi sa akin, ihinto ang paggawa o pagkakaroon ng mga gawin na hindi nakakatulong sa akin na nagdudulot ng ilang mga komplikasyon sa aking buhay, gaya ng pag-unawa rin na ang ginagawa ko ay may napaka-positibong epekto na ang posibilidad na mabago ang isang realidad ay ang inobasyon o ang pagbukas natin ng particular sa sariling pagbabago sa pagbabago ng siklo dahil naghahanap din tayo ng pagbabago ng siklo. Literal na magbago, magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang mabago ang kung ano ang hindi na natin gusto, kung paano nangyayari ang ating buhay, at higit pa roon, paumanhin, kung paano tayo pinaparamdam nito higit sa lahat. Kaya hinahanap natin ang paraan upang bigyan ng kahulugan ang ating desisyon at sumulong tungkol doon. Kailangan mong maunawaan na ito na ang tamang panahon na ang iyong kaluluwa, ang iyong gabay ay tinatawag ka na gawin ito. At ito rin ang pinakamainam na panahon. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha, sinasabi ko. Ito ay laging mga pangkalahatang pagbabasa, maaring minsan ay naangkop sa iyo, minsan ay hindi, ngunit higit pa roon. Kung kailangan mo ng personal na konsultasyon, magagawa mo ito sa akin syempre sa pamamagitan ng website, magpa-schedule ka doon. Ang pagbabasa ng iyong kagustuhan at makikipag-ugnayan na tayo. Palagi mong makikita rito ang direksyon sa video at mayroon kang nakapin na komento kung saan naroon din ang direksyon ng pahina. Ayos, 10 ng mga pentakulo, mahusay ang ginagawa mo. Reyna ng mga espada at ang barahan ng binitin. Oo, syempre ang usapin ay hindi mo na gustong patuloy na tiisin ang kung ano ang mga limitasyon o pagpapaliban ng ilang mga pangarap o maunawaan na ang panahong ito ay nagsilbi rin. Kahit na hindi ito naramdaman bilang isang panahon ng limitasyon, nagsilbi ito ng malaking personal na transformasyon upang buksan ang iyong sarili sa pagbabago. Kaya ang taong nakabitin ay nagsasabing, bueno, ang persepsyon na mayroon ako, ibig sabihin, na ang Virgo ay mayroon sa lahat ng ito, ay nagbago na. Nagbago na ang pananaw tungkol sa hirap na maaring naramdaman ko noon na mabubuhay ako o dadaan sa tungkol sa desisyong ito. Ang aking pananaw sa lahat ng ito ay nagbago na dahil ako sa loob ay nagbago na. Kaya ang mga limitasyon at sakripisyo na ginawa ko ay hindi lamang sulit ang mga ito para sa kung anong mararanasan ko, kundi sulit din ang mga ito sa personal na antas. Kaya humihingi ito ng mga hangganan, kaya humihingi ito ng pagpapanibago, pagkamulat na kailangan ng pagpapanibagong iyon sa iyong buhay. At ngayon, syempre asahan ang pinakamahusay dahil meron kang 10 ng mga barya. Ang pagpapanibagong iyon ay maaaring magmula ng partikular sa trabaho, maaaring magmula sa kung paano nagbabago ang iyong sistemang pang-ekonomiya sa huli. Dahil ang 10 ng mga bagong siklo
na bumubukas para ikaw ay makapamahala ng mas mahusay sa paraang napakapaborable, napakaangkop, at napakaorganisado ng iyong kita. Tungkol sa kung ano ang maaring maging basihang matatag, matibay, kung saan mayroon kang mapagkukunan upang pasanin ang ilang mga bagay, ngunit mayroon ka ring reserba na nagbibigay daan sa iyo na magtiwala sa hinaharap, sa pagreretiro, sa isang hinaharap na may katatagan. Sa katunayan, nakikita ko na ang ginagawa ng Virgo ay pagtibayin ang kanyang kasaganaan sa ibabaw ng kung ano ang isang matigas at organisadong estruktura na iyon din ang nagbibigay ng malaking kahulugan sa iyo. Ito ay isang sandali kung saan inihahanda ka rin nila upang simulan ang pagdaan sa kung ano ang mga sitwasyon na nagdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas. Ibig sabihin gusto mong maabot ito mula pa noong unang panahon at ang pagsisikap at sakripisyo na ipinararanas sa iyo ng ang taong nakabitin ay ang mga ibinibigay bilang gantimpala sa sitwasyong ito. Kaya tunay nga ang lahat ay produkto ng isang bagay na epektibo kahit ang isang bagay na sinasabi mo, bueno, tunay na nangyari ito at nararamdaman ko ang aking sarili na independyente sa kung ano ang maaring maging masamang sitwasyong pang-ekonomiya. Kaya narito ang aking natatagpuan para sa aking buhay, sabi ng Virgo, ay isang malaking kasiyahan dahil ang mga desisyong ginagawa ko ay nagpaparamdam sa akin na matatag, ligtas at mayroon ding kaginhawaan para sa akin. May kaginhawaan para sa aking pamilya kung mayroon man ako. At bukod pa riyan, maramdaman din ang pagmamalaki na makapag-alok ng mahuhusay na kondisyon, kung iyon ang kaso, para sa mga taong nagtatayo ng isang bagay kasama mo, para sa mga taong nagtatrabaho kasama mo. Halimbawa, kung mayroon kang kumpanya, mayroon kang negosyo, o may ibang mga tao na naghahangad din, nakakaramdam ng kasiyahan, naghangad na umangat kasama mo. Ito ang mga bunga ng kasaganaan kasama rin ng mga tao mula sa isang napakahalagang bilog para sa Virgo, hindi ba? Dahil ito ay isang 10. Kaya sa tingin ko kahit na maaring ito ay ang pamilya o maaring ang pamilya o ang bahaging trabaho ng Virgo ay nakibahagi sa ilang paraan upang maramdaman mo rin ang material na pagpapatibay na yun sa kontekstong ito. Kaya kung ikaw sa sandaling ito, kasama ang mga solusyong ito at ang pagbubukas ng mga posibilidad ay nag-iisip na mamuhunan, ito ay isang magandang sandali para pagtibayin mo yon at para pag-isipan mo yon dahil maaring siyempre na dumating ang mas maraming kita, ibig sabihin malalaking kita, yaman at katatagan. Higit sa lahat dahil gumagawa rin ito ng sanggunian sa mga estruktura na nasa likod ng lahat ng ito. Mayroong kaluwagan, nakikita na may seguridad sa trabaho na ginagawa mo o sa kumpanya na ginagawa mo. Mayroong organisasyon, pamilya, organisasyon mula sa iyong panig upang ang makinang ito ay gumana ng perpekto. Napaka-interesanteng baraha ang reyna ng mga tabak. Sinasabi nito ang pag-aayos at nagbibigay ng payo. Maaring ito ay isang tao na sa ilang paraan ay nagpapayo sa iyo, halimbawa sa isang bagay, sa mga usaping legal, sa mga usaping personal, sa mga usaping pang-ekonomiya. Isa rin siyang taong napakatalino, napakalinaw, at palagi kang sasamahan mula sa isang mapagkakatiwalaang payo, gayon din mula sa katotohanan. Mabuting ang malapit sa iyo ang taong ito. Alam ng reyna ng mga tabak ang ginagawa niya at mahusay niya yon. Siyempre, magagawa mo rin, di ba? Dahil kapareho mo ang lakas niya para kumilos ng gano'n. Ngunit nakikita ko rin sa reyna ng mga tabak para sa iyo ang malaking kasarinlan upang makapagbago. Kaya nararamdaman mo ang iyong sarili na ganap na malaya, nararamdaman mo ang iyong sarili na ganap na humiwalay sa kung ano ang naglilimita sa iyo sa kahirapan o sa kakulangan at ikaw ang may-ari at Panginoon ng iyong mga mapagkukunan. Ang 3 ng kopa ang barahan ng pagdiriwang. At aba, may ipagdiwang. Tingnan mo ang mangyayari. Nagdiriwang ka sa mas pribadong samahan ng pamilya, mga kaibigan, o sa trabaho, o mas mahilig kang lumabas at mas pala kaibigan, di ba? Dahil malinaw na may pera ka para gawin iyon. Isipin mo na kung ikaw ay nasa ang taong nakabitin, mayroong mga limitasyon o hadlang na marahil ay pumipigil sa iyo na magkaroon ng aktibong buhay panlipunan o bueno o mamuhunan sa iyong sarili o maging mas higit na kasama ang iyong mga tao, ang iyong mga personal na relasyon, paumanhin,
hindi ba? Dahil siyempre wala kang paraan para gawin ito o dahil lang sa nagtatrabaho ka lang. At ngayon, ang buhay ay nilalagay ka ng harapan sa mga sitwasyon na maaari mong ibahagi. Ibig sabihin, ang 10 ng mga kopita ay ang barahan na nagsasalita tungkol sa pagkakaisa ng relasyon na ibinabahagi kapag ang isa ay nasa isang konteksto ng kaligayahan. Kaya ayos ka, handa kang magbukas sa mundo at para sa iyo, ganti rin yun ang buhay. Pero tingnan mo, ang interesante dahil may 10 na mga barya at 3 na mga kopa. Maaring nagdiriwang sa isang konkretong konteksto ng kung ano ang maaring pagbili ng bahay halimbawa o ng isang negosyo ng isang lugar kung saan maaring itinatayo ang isang kumpanya, kung saan lumilitaw din ang kung ano ang maaring maging hudyat para sa iyo o ang kung ano ang sinasabi ko sa iyo na ito ay isang sandali kung saan inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang malaking kagalakan, para sa isang bagay na sumusulpot na nagdudulot sa iyo ng malaking kagalakan at ito ay isang dahilan para sa iyo na magdiwang. Ibig sabihin, hindi ito nawawalan ng pagiging masayang sandali, oo, kasama ang mga taong napakamahal mo na malamang na nararamdaman din ang iyong tagumpay bilang isang bagay na mahalaga para rin sa kanila. Maaring may ginugunita, kaya maari ring may pagbubukas ng isang bagay. Sige, tingnan natin pa ang sinasabi ng mga baraha. Ang 2 ng baston, ang 6 ng baston, at ang 2 ng espada. Ang barahang 2 ng baston at 2 ng espada ay nagsasabi ng pagsusuri muna sa kapasya. Magtatasa ka ng isang bagay sa harap ng mga oportunidad na umuusbong. Siyempre, kapag nakahanap ka na ng mga konkretong solusyon tungkol sa pera, tungkol sa mga mapagkukunang nabanggit ko na sa iyo. Kaya ang direktang ginagawa ay ang pagtingin sa kung ano ang maaaring maging hinaharap, isang malapit na hinaharap kung saan kailangan mo magpatuloy sa pagpaplano at pag-oorganisa ng may malay dahil iyon ay magdadala sa iyo sa mga bagay na hindi mo man lang alam. Marami pang mga tagumpay ang darating at higit pang kasiyahan. Ano man ang mangyari, tinatapos mo ang iyong sitwasyon ng may tagumpay. Dahil mayroon kang 6 na mga patpat. Kaya ang tagumpay sa labanang ito ay garantisado at gayon din ang pagkilala. Kaya naman may mga tao na nakikipagdiwang sa iyo sa tagumpay na ito dahil sinamahan nila ang Virgo mula sa isang lugar sa buong proseso nito. Kaya ito man ay isang personal na bagay gaya ng isang bagay na maaring madama bilang isang usapin sa trabaho o bilang isang usapin sa pamilya. Bueno, may mga tao rin na kumikilala sa iyong sakripisyo, sa iyong pagsisikap, sa iyong pag-alay, at ikaw ay nakakaramdam ng pagmamalaki sa kung ano ang nakamit. Kaya itinuturing ito bilang isang barahan ng malaking tagumpay. Siyempre, ikaw din ay sisilosan, iinggitan, dahil marami ang gustong magkaroon ng sandaling iyon o ng lugar na iyon sa trabaho o ng puso ng taong iyon. O ang kaayusang pang-ekonomiya na nakakamit mo sa iyong buhay, hindi ba? Dahil anuman ang mangyari, isa pa rin itong pandaigdigang tagumpay para sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Kaya kung sinusuri mo ang pagkakaroon ng relasyon sa isang tao, kinikilala ang maraming pagkakatugma, binibigyan ka ng taong iyon ng malaking kahalagahan, hindi ba? Higit na kahalagahan kaysa sa inaakala mo. Kinikilala ng taong ito ang Virgo bilang isang taong ideal. Isang taong ideal upang ibahagi ang kanyang buhay. Ngunit siyempre, hindi nakataya ang iyong kalayaang pang-ekonomiya at ang iyong personal na kalayaan. Alam ng taong iyon na kung lalapit siya, kailangan niyang igalang ang iyong mga hangganan. Isipin mo na gumagawa ka rin ng isang malaking paglilinis sa relasyon, kaya tiyak na naglalayon ka sa isang bagay na bago. At syempre, ang lahat ng nakamit ay hindi maaring mawala sa isang iglap. Kaya may mga bagay na tiyak na ipapagalang mo at malinaw yun sa taong iyon, hindi ba? Kaya naman sinusuri mo kung paano mo ipoproyekto ito sa taong ito patungo sa hinaharap. Anong lugar ang ibibigay mo sa taong ito sa iyong buhay at iba pa? At alam na iyon ng taong iyon, ibig sabihin ang lugar na ibibigay ng taong iyon sa iyo sa kanyang buhay. Bueno, magkakaroon ng mga pagdududa. Maaring lumitaw ang ilang sitwasyon ng kahirapan sa relasyon, sa ugnayan. At iyon ay nagmumula sa iba't ibang pananaw sa harap ng iisang sitwasyon o mula sa mga away o mga kahirapan na maaring magmula pa sa kapaligiran o na tinalikuran mo na ang iyong sariling mga emosyon, hindi ba? O mga damdamin tungkol sa lahat ng ito.
at buweno sa sandaling maramdaman ng Virgo na siya ay lubos na ligtas, na siya ay handa na harapin ang anumang bagay, gagawin niya ito. Kaya sinasabi sa atin ng dalawa ng mga espada na ikaw ay nakahanda na harapin ang lahat ng ito at magpasya ng may malay tungkol sa iyong iniisip, sa iyong nararamdaman, sa paraang balanse. Ngunit minsan tayo ay nagdududa at labis na nag-iisip sa isang sitwasyon ng higit sa isang beses, ngunit hindi tayo kumikilos. Sa tingin ko ay wala na dapat isipin, kailangan kumilos at kailangan magdesisyon. At ito ay para sa unang baraha na nagsalita sa atin tungkol sa paglilinis o pagdalisay na nagmumula sa pagsasagawa ng isang may malay na pagsusuri tungkol sa kung anong uri ng ugnayan ang iyong pinapanatili sa sandaling ito o kung anong uri ng problema o usapin ang hinahayaan mong sumakop sa iyong pag-iisip, hindi ba? Kaya sinasabi sa iyo ng dalawa ng mga espada, bueno, oras na upang harapin ito, oras na upang sumulong sa harap nito, dahil kung mananatili tayong nag-iisip at nag-iisip at nag-iisip, ang mga bagay ay mananatiling nakatigil. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha sa atin sa pamamagitan ng batas ng atraksyon. Bueno, sinasabi nito na baguhin mo ang iyong pag-iisip at magbabago ang iyong realidad. Sa pagtatapos ng bawat araw, bago matulog, balikan ang mga kaganapan ng araw. Kung may isang bagay na hindi nangyari gaya ng iyong nais, isadula ito sa iyong isipan ayon sa kung paano mo nais na mangyari ito. Sa ganitong paraan ay nabago mo ng buo ang iyong hinaharap dahil ang kapangyarihan ng iyong mga iniisip ay napakalakas. Kaya maniwala tayo at magdekreto upang ito ay mangyari.